Kasuwaw ka sa sumaw. Wala ko yung kasulti eh, di ba? Sana magputos clock break. It's hard to say no. Yes, I am really not prepared what to say here. Pero murag, mauwaw sa tamo balikan. Pero nakamagundi ka sa butan, naunta lang lagi, way mo baha na tubig. Please help me hold on. Kasi sa Padre yun ipahilak. Dre, working with you as part of the core group was such a great experience. We've learned a lot from you. Basta dagang nagkakunan. Asa mo ito po ang strength? Dali na daw. Kanang working with him is quite different. Sa grupo nga mo nakauban sa trabaho. Lahi og style si Father Mark. In fact, we have told this to him na there were many times na sa iyong plano, pag tinanaway ng core group kay o di kasabot, di katugkan nga no. Uy, ano na si Padre? Pero the moment na mo abot ng higayon na implement na yung plano, ano na mo makita? Great was that plan. Di lang ako i-mention, pero sa kadaghan, listen. Pero tinudan na yung daghan sa mga plano nga makaingon yun ni Nano, magtinang-away ni, magkinikini rami, kayo sa'yo na ito, pumipos sa ating Padre. Kaya, kay Bob sa mi, nag-guide siya sa kanang choices and decisions that he's going to make. It is such a blessing, a great experience working with you. Pipila ka mga dakong butang na among nakita na nahimo niya sa atong parokya. Una, structurally, nakita na ito kung sa ang dakong development sa ato ang simbahan. I am not sure kay bata-bata pa ko sa akong pagpangalagad, labi na sa pagpangin-apil sa core group, pero sa akong namatigdan, sugad sa akong pag-ari sa simbahan, ang iyang nahimo, formula is the biggest. Uyon ba mo? Approve? That project that he has made, na itong nahimo through his guidance, cost millions of pesos. And with that, nakaguna na mo ang pagka-optimistic. Okay, there were many times na we are about to give up. And even sila, manutot sa ulo kay asa man ka. Pero sila po yung pliko na mo, kaya ragini nato. He is the kind of person who is always looking on the positive side. Another thing, kanigyon, daghan sa ato ang mga kaubanang parokyano nga nakabig niya paduol sa simbahan. Which at first makaingon ka, why? What came to his mind? Why and why and why? Because wala na to nakita kung sa iyang nakita kay guided man na siya. A lot of them. Another thing, ang ang pag-tap niya sa mga parokyano sa simbahan. Una, sa church project na ito nga 551. Tingon din na siya, we will start the project na dili to magsalig sa pipila lamang katao. Why not involve the parishioners? And of course, that was the time na na-explore na mo ang 3 kabarangay sa atong parokya. Lamig kay sa atong pamati na ang kalambuan sa atong simbahan. Bisan sa dagmay na itong kapasidad sa pagpaambit sa atong mga grasya, apan nahimo na nato through His guidance. Murag kumuto ng atong dughan, magtanaw sa 551 members and the rest sa mga donors na bisan pa man silang struggle financially, but still they spare certain amount just to help realize the project. And with that, dakong tayo na mo pasalamat kay San Martin de Porres for sending us to our parish. Which is, ako nabatiyagan nga, almost kanang na parokyano nakahibaw sa kalibukan kalambuan sa simbahan. Let's admit the fact na pipila lamang ka sa mga porsyento sa tibuok parokyano
because many of them, wala makaari sa atong simbahan. Pero tungod sa gihimo niya sa atuang parokya, naabot sa pinakasuog nga bukid sa parokya ni San Martin ang tanan nga panghitabo sa simbahan. Diin ang mga ordinaryong parokyano nanging labot na hilambigit sa matag kalihukan. Maybe sometimes sa panahon na adunay manuklog sa inyo, kay Malayo, higit siguro kaligayan nga makaingon mo, baluta na start, mauna set, blah, blah, blah. Pero we know that deep inside, you are happy to extend your blessings. With that, dako kayo ng pasalamat na though at first, sa pagbasa lang niya sa iyang appointment to be assigned here in our parish, pura siya, huwag kasabot siya gibati because San Martin de Porres was not known to him sa Tubarin. Dinig-agi daw niya going to the north, mulantaw ragit siya, kaya usok ka na diyan, no? Dre, you might not have a good start. And if we could only hold that time, we could have welcomed you the way you deserve. And we hope, pero dili sa kanamong puso, though you may not have a good start with us, may you have a beautiful ending with us. Your stay sa tuwang parokya is not purely small sailing. Like the waves that may hit the vessels harshly, but like the strong vessels, you stood up and conquered it all. Sa mong nahuna maglisod ka sa paghuman, pero tungod sa imong pagka-optimistic, giangkon nimo ang habilintang obligasyon. Sakit sa mundughan nga mapahawa ka, with such gipasan, pero kay salig kay minimo, wala sa ni mahimo. We are trying to do our best. Mao na to ang best. Basta, as we say, the people that we meet along the way, as we continue our journey, adunay upat ka grupo sa mga tao nga atong ikahibala. For us, all your parishioners, you are that person whom we met that leave best memories. Wherever you go, and wherever the journey take you, may you will always remember the San Martin de Porres parishioners. We only have to ask you something. It's hard to mention all your parishioners one by one, but please include us in our prayer. Okay, we are also praying for you. Sa marunong dito eh. O bisa ko ako kaandam, taas kayo gisulti sa mo, nagipaandam pa ko ninyo. Muhunong na ko? Di pa. Ayaw sa? Bitaw driyoy ka ng there is so much to thank you, and hopefully we're giving you the best, and for us, that's already the best. May God bless you on your journey towards Asturias, and as you say, in KA man ka, wherever you may go, magmalipayon ka, pagkapara sa kang mga tao nga imong kasaligan, nga tiunay usab nga mga lagad sa simbahan, labi na gyud nimo. It's very good that you have to be surrounded good with good people. Kay mas mayo sa dili tanan good, kay you are inspiring them. So us, you are a good example, you are an inspiration. To San Martin de Porres Parish, you are our everything. You are one of those exceptional priests that I have known. Thank you so much.